Meron ho akong nakita mga boss chief sir, na eto, sila Cayetano, o yan nandiyan pala. Eto, yung kila Cayetano ho mga kababayan, eto, kapag ka ho sila o kapag ka si Digong ang bumabasto sa presidente ng ibang bansa, okay ho sa kanila. No? Ayan, sabi dito ng Impact Leadership, you do not mess with their symbols of authority. Insult Chinese President Xi Jinping, magagalit ho sila. Pero kung maalala nyo ho, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte, ayan no, talaga naman, totoo to. No? Tinawag na binasto si Barack Obama. Pero wala silang mga sinabi. Pag sila yung gumagawa ng ganyan, at pag sila yun ang babastos, okay lang ho. Pero kapag kagaya nila Jay Tariela, caricature, na ginagawa naman din ng China sa atin, hindi okay. Umaalma sila. Nakita nyo ho, mga kababayan? Kaya ho ako talagang hanggang ngayon ho, naniniwala ako doon sa sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na may mga Pilipino po na talagang bayad at talagang nakikinabang sa pera na ipinamumudmod ng China para sirain at gibain po mga bossing ang ating bansa. Meron ho talaga. At hindi lang ho ako sigurado kung etong mga tsinador na ito ay nakakakuha o nakikinabang po. Pati po, kung matandaan nyo ho, sino ba yung na yan dumating? Bakit traffic? Na-traffic daw siya ng 5 minuto. Sabihin ko sa Pope na, putang ina, umuwi ka na. Hindi kayo nasaktan mga DDS na mga Katoliko? Okay lang sa inyo yon? Sino ba tong stupidong Panginoon na to? Sino ba tong stupid God na ito? No? Nag-create tapos sisirain. Hindi kayo nasasaktan mga Katoliko na mga DDS? Okay lang sa inyo yon? Aba, may tama na kayo sa ulo. No? May saltik na kayo sa utak kung ganun pa din yung pinapaniwalaan nyo. At eto, panigurado ho, mga kababayan. Etong mga DDS na ito, manggagalaite pa din ho. Bakit ho? Manggagalaite, bakit mga kababayan? Kasi si Archbishop Socrates Villegas ho, mga kababayan, kinampihan, binakapan po etong si Jay Tariela ho, mga bossing. Ano sabi? Father Soc, malamang magagalit nito yung mga DDS. Kasi alam naman po natin na kamping-kampe itong mga DDS sa China ho. Dahil yun yung mga kinakampihan ng mga Chinador nila. Ano sabi? Dear Commodore J. Tariela, I personally admire your fearless defense of our maritime zone sovereign by international and domestic law. Many of people depend on the sea bounty, no? God's gift now threatened by China encroachment. Salmo, He made the storm. Hindi ko nababasahin lahat ho, mga kababayan. Pero humahanga at sumusuporta at nakaback up po, no? Si Father Soc Villegas. Malamang ang ending ho nito, mga boss chief sir, manggagalaite yung mga DDS. At sasabihin, ako yung pare na walang pinag-aaralan, pare na walang pinagkatandaan. Ganyan yan. Basta ho, mga Duterte, mga bossing, parang kinakalimutan na ho nila yung kanilang mga pinapaniwalaan. Kahit bastusin pa po yung mga sinasamba nila, okay lang sa kanila. Basta mga Duterte, exempted para ho sa kanila yan, mga boss. Sabi ni Shani Reyes, matagal nang infiltrated ang gobyerno kaya may go signal na mga komunista, kaya kasumpa-sumpa ang mga Chinador, no? Hindi ko na 41 Brad, DDS, alagad ng demonyo. Sabi ni William Jr. Marporis, di ba? Alagad pala kayo ng demonyo. At hindi lang po ito hindi lang po si Father Soc Villegas. At ako, naniniwala po ako, karamihan o majority po ng Katoliko, naka-back up dito po kay Commodore J. Tariela, mga kababayan. Ngayon, isama mo na, pati po yung maritime,
mga kababayan, mga boss chief amo, sir, nakasuporta dito kay Commodore J. Tariela. Oh, Enrica. Good afternoon. actually, nandito na ho lahat, mga kababayan. So, tingin ko, medyo hindi nyo na kailangan marinig yung mismong magiging komento ko dito, ha? Pero, pakinggan natin maigi. Oh. Tony po, Enrica. Boss Tony and Ayun, Miss grabe. Rica. Hi po, Yusek. Sa ating mga taga-pakinig. Opo, magandang hapon po. Thank you. Oh, Yusek, kamusta na po ba kayo dyan sa National Maritime Council? Medyo matagal-tagal na rin ho tayo hindi nagkakausap. Pero dahil po sa nangyayaring bangayan po no, sa pagitan ng Chinese Embassy, ang Coast Guard, saka ng Senado, meron ho bang role ang National Maritime Council para medyo maibsan po ito pong tensyon na umiigting sa pagitan ng dalawang bansa? Oh yeah, definitely meron, no? Sir Tony and Oo. Miss Rica. Konteksto lang, konteksto. Opo. Yung National Maritime Council kasi, basically, it's a higher body. At ito ay composed of the different agencies like the AFP, DND, Yeah. Different agencies and departments Opo. na merong mandato sa ating karagatan. And Coast Guard at saka AFP, yung mga support agencies. So Oo. basically, they report to the council. Opo. At yung council naman ay coming up ng a coherent and cohesive approach to Yeah. any maritime governance issue. Ah, So yung nababanggit natin na yung unfortunately na bangayan Opo. Pero nawala sa focus kasi, instead na issue nagiging personal, yung nagiging Yeah. Saka again we are addressing that Yeah. para hindi na talaga siya mag-spiral na to a level na Aha. hindi naman dapat umabot. You're addressing it. In what way po, Yusek? In what way? Well, unang-una, yung sinasabi namin na si Commodore Tariela, Yeah. ituloy niya yung kanilang professional na gawain, kanyang mandato by coming up with, yung sinasabi kung ano yung nangyayari sa karagatan, yung truth, kung ano yung legal. So tama yung ginagawa ni Commodore Tariela in so far as exposing what is the Ayan, ha? Lahat po, karamihan ng Pilipino talagang nakabackup po kay Commodore J. Tariela ho, mga kababayan. Pinondohan siguro, Sir Danilo Espeo, ang mga tsinador. Ako yan din ang pinapaniwalaan ko no? Although hindi po tayo sigurado, pero naniniwala ho ako na etong mga tsinador na ito, nakikinabang ho o may napapakinabangan po. No, pwedeng mali ako, pero sa nakikita ko, baka tama ako. Anyway, mga kababayan, magpapaalam muna ho ako sa inyo, mga boss chief amo, sir, dahil maaga ako bukas, no? Hanggang dito muna tayo. Bukas po, mamayang gabi po, alas 8 ng gabi, naka-live ulit tayo, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating